Hello again mga pare ko. In this video mga pare ko, hahanap tayo ng halaman na pwede natin ilagay dito. Kasi habang naglilinis tayo dito, ayan, napansin natin, meron palang nakatambak na ganito rito. So titignan natin. So samahan nyo ako mga pare ko para magkaroon tayo ng panibagong project. Sasama natin to sa mga pare. So, yan, lalagyan natin ng bato. Yung bago nating project. So, pwede na siya. Tsaka, hanap tayong halaman. Siyempre, pag bato, mas maganda yung mga ficuses. Kasi, ano sila sa, dumidikit yung ugat nila sa mga bato. Yung iba, dumidikit din pero hindi ganun kaganda. Ito yung napili kong halaman mga pargi para doon sa project natin. Isa siyang ficus na tiger bark. So, dalaw kasi yun. Balak siyang lagyan ng bato. Tataas natin. Yan. Balak siyang lagyan ng bato. Lalagyan natin sa paso. Kasi alam naman natin yung mga ficuses kumakain ng bato. Tsaka mga paso. So, lalagyan natin dito siguro. Yung isa, pag yung isa pa lang. Para pwede natin gawing cascade doon. Tapos dito yung apex niya. Yan. So, ito na. Again mga pare ko, hindi tayo professional bonsai maker mga pare or bonsai artist. Bali, beginner pa lang tayo. Beginner bonsai artist pa lang tayo. So, disclaimer lang, itong ginagawa ko para sa sa video natin para may mapanood lang kayo. So, baka kasi sabihin ng iba, kailangan tapos na yung halaman bago mo siya lagyan ng ganyan. Kasi sa experience ko, pag may kahit bahay yung ginagawa mo, dami lang dyan. Kahit bahay yung ginagawa mo, pag may napadaan na marites yan, mayroon at mayroon masasabi. So, huwag kayong mga baguhan, huwag kayong madidistract kasi kung ano yung gusto nyo gawin. Kung maganda yung nila, okay lang. Pero pag hindi maganda, huwag nyo entertain. So, katulad nito, ang ginagawa ko, sarili kong art form. So, hindi tayo gumagaya sa iba. Hindi tayo sumusunod kung ano yung mga professional bonsai artist doon. So, sariling atin to mga pare ko. Kung ano lang yung pumasok sa isip natin, yun ang gagawin natin. At saka ang available materials. Katulad nito, papakita ko, mga pulot lang to. Kaya kung gusto nyo mag-bonsai, pwede kayong mamulot sa tabi-tabi. No? So again, hindi tayo professional, beginner pa lang tayo. This is just for fun, mga pare ko. So, samahan nyo ko mga pare ko. At huwag kalimutan like, share, and subscribe yung channel natin. Maraming salamat. God bless.
So, i-reuse natin yung ito iba na. I-reuse natin yung ano, yung soil niya. Itong soil niya mga pare ko, konting river sand tsaka ano, ang tawag doon, compost, yung mga nabubulok nating dahon tsaka ano, pinagsama-sama natin. Maganda naman yung response niya. Kaya i-reuse natin kasi maglalagay naman tayong extension dito ron sa kanya. So, dalawa siya. Tinanim ko to cuttings lang mga pare ko a year ago. So, ito na. Kaya kung masipag kayong magtanim ng cuttings, after 1 year, meron kayong ganyan. Ganyang kalalaki.
So, ayan mga pare ko, bali, ganyan na muna siya. Kung napansin nyo, hindi ko na siya masyadong inangkor, isang wire lang. Dapat kasi talagang yung proper anchoring. Kaya hindi na natin ginawa yan kasi ano naman siya, may fit naman siya. Linagyan ko lang siya ganyan para pag nahulog siya, hindi siya ihiwalay. Pero pagdating ng araw, kahit kung hindi mo lagyan ng wire yan, kakainin yan. So ang mangyayari, hanap tayo ng mas malaking pot, ipapatong natin siya. So ang mangyayari, kakainin niya to. Kapakain natin, parang yung isang bonsai natin dun sa bonsai garden. Ipapakita ko sa inyo kung anong nangyari doon. Bali, matagal na yun eh. Dun sa brother ko, ginawa niya siguro. Elementary pa lang ako noon. Tinanim niya sa ganitong Picus microcarpa siya. Tinanim niya sa batong baso. Tapos kinain niya yun. Tapos pinatin lang niya sa isang basuran. Nagbato rin siya. So, kinain din niya. So meron siyang bato, kinain niya yung bato, nagdarak siya, tapos kinain niya yung paso, tapos nakapaso siya. So ganun ang target natin. Pagandaan nito mga marko eh, nasa tabi-tabi lang itong mga materials, ito napulot lang natin. Ito ginagawa natin siya dati. Ito try akong mag-sculpture ng bato. Gagawin ko siya na siyang ahas. So, hindi tayo marunong. So, tinapon ko doon sa sulong. Eh ngayon, naisip ko na combine ko sila. So, ito yung papakain natin. So, ganyan na muna siya, mga bad. So, abangan nyo after a year or 2 or 3, tingnan nyo kung mangyayari sa kanya. So, mga pare ko hanggang sa muli. At huwag kalimutan like, share, and subscribe yung channel natin, mga pare ko. Maraming salamat. God bless.